Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-subaybay ng programang Bread of Life. Maaga po yung atin pong pag-open ng ating live dahil mayroon pong napakahalagang mensahe na dapat po tayong marinig. Ito po ay isang panawagan ng concerned citizen na ipinasa po sa akin at gusto ko pong iparinig din sa lahat ng taga-subaybay ng programang Bread of Life. Nangyari pong maging open po tayo at atin pong timbangin ang lahat ng mga sinasabi po ng concerned citizen na ito para po tayong lahat po ay makapaghanda at makapag-pray din po tayo at bigyan daan po natin ang kanyang panawagan sa ating mahal na Pangulo at sa lahat ng mga kinauukulan at sa inyo din lahat, sa lahat ng mga kapatiran kabilang na sa inyo ng mga taga-subaybay. Pakinggan po natin ang naturang panawagan. Magandang araw po sa buong Pilipinas, ang minamahal nating inang bayan. Ako po si Brother Ed ng Missionary Families of Christ. Ako po ay nanawagan sa lahat ng opisyal ng ating pamahalaan, sa barangay officials, mayors, governors, congressmen, senators, at higit sa lahat sa ating mahal na Pangulo, si President Rodrigo Roa Duterte. Tatay Digong, ako po at ang aking buong pamilya ay taga-suporta po ninyo mula noon hanggang ngayon. Mahal na Pangulo, ako po ay nananawagan sa inyo upang itigil na po natin ang pagsunod natin sa WHO. Lahat po ng protocol ng WHO ay patungo po sa pagkalugmok natin. Ito pong pandemic o scamdemic o satandemic, 6 na buwan po ang nakatakda sa kanilang first wave, 6 na buwan sa second wave at 6 na buwan sa third wave. Total of 18 months. Yan po ay numerong 666. Grabe na po ang pahirap na idinulot ito sa ating bansa. Nalimas na po ang kaba ng buong bansa natin. Lagpas 3 buwan na po walang trabaho ang milyon nating manggagawa sa pabrika. Mga driver, jeepney driver, taxi driver, grab, at libo-libong manggagawa ng sari-saring negosyo wala pong trabaho sa loob ng 3 buwan. 3 buwan na rin pong walang koleksyon ng ating BIR, ang Bureau of Custom, ang mga airport natin, mga resorts at lahat po ng negosyo wala pong kita. Mahal na Pangulo, bumalik na po tayo sa ating dating normal, dating signal ng lahat ng sektor sa ating lipunan. Ang simbahan, ang mga negosyo, ang mga manggagawa, mga estudyante at maliliit na mga vendors, lahat po ay ibalik na natin yan, Pangulo. Dahil kung tayo ay patuloy na susunod sa WHO, tuluyan po tayong malulugmok sa kahirapan. Kung naalala po ninyo noong 2003, yung SARS, they are testing the water. At yun po ay bigla rin nawala. Ganito rin ang kanilang tema. Ito po, yan po ay bunga ng conspiracy. They created fear kasi alam nila yung fear is a mind killer. Pinanakot po nila na deadly yung virus at wala pong gamot. Sino po yung hindi matatakot? Ngayon tignan po natin, ang goal po nila ay total control, power and profit. Lahat po yan ay naisa katuparan na nila sa pamamagitan ng kanilang mga NGOs na kaalyado dito sa ating bansa at sa buong mundo. Sila po ay naisip kanilang total control 70% of the world. Na-exercise na ng kanilang power sa pamamagitan ng kanilang $billion at ng mga military. Sila po ay kumita na rin sa lahat po ng mga sari-saring pagbebenta nila ng PPE, scanners, ventilators, at lahat ng mga mass testing equipment. Lahat po yan ay pinaghandaan na nila. So kaya po maliwanag ito po pinagplanuhan. Kung naalala po natin, nung nagsimula po ito noong January, ang pangalan po nito ay Novel Coronavirus na nagsimula sa China. Pero pagkaraan po ng ilang sandali, February 11, nag-take over po ang WHO. Ginawa nilang official na pangalan ay COVID-19. Kaya kita po ninyo kung ano yung kanilang layunin. Yan. Yan po ay nasa pamamahala ni Satanas. Kitang-kita po natin yan. Kung titingnan po natin ang datos natin dito sa atin sa Pilipinas, Philippine Statistical Authority, ang namamatay po sa atin araw-araw ay 1,600 deaths. At sa kada buwan po ay mayroong namamatay na 48,000 more or less.
Record po yan ng Philippine Statistics Authority. So ngayon po, sa loob ng 4 na buwan, meron tayong namatay na 1,108. Ito po yung latest data ngayong araw na ito. Ano po ang katatakutan natin dyan? Kayo po ang may sabi noon na kung talagang mamamatay ka na, wala na tayong magagawa. So yan po napakaliwanag. Sinasabi natin na walang gamot, pero bakit napakaraming gumagaling? Sinasabi natin na napakadindi ng virus, pero bakit po yung ating tatlong magigiting na senador ay nag-positive, subalit ang sisigla nila? Kaya po tayo ay napakaliwanag na tayo po ay nalinlang ni Satanas. Tingnan po natin dito sa world record. Ang namamatay po sa buong mundo kada buwan ay 4.875 million. At sa loob po ng isang taon, ng record ng 2018 ay more than 58 million. Ngayon po, hirap na hirap sila, 4 na buwan, hindi po umabot ng kalahating milyon. So, yung mga namamatay po sa Amerika ay hindi po natin alam kung ano ang talagang totoong dahilan. Pero sa nakuha kong data kay Dr. Mekovitz, yun po ay epekto ng flu vaccine at sa Italy yung mga influenza vaccine. Mahal na Pangulo, nananawagan po ako sa lahat ng mga leader natin na tigilan na po natin. Ang batas po ng bagong normal na sinasabi nila, wearing of mask, social distancing at vaccine, ito pong lahat ng ito ay batas ni Satanas. Kung hindi po tayo lalayo sa kanila, tayo po ay tuluyang makukubkub ng mga batas na ito. Ang pagsusuot po ng mask ay hindi po nakakabuti sa mga tao malulusog. Ang social distancing ay mind-setting po sa atin yan. Ayon kay Dr. Butar, pag tayo po ay nabigyan ng vaccine with RFID, kung tayo ay magkakalapit ng 2 feet o below, hindi po tayo marirecognize kung sino si Pedro, sino si Juan. Pero pag tayo po ay dumistansya ng 1 meter, alam na po kung sino si Pedro at sino si Juan. Yan po ay ni-reveal ni Dr. Butar na siya po ay dating military din ng Amerika. At higit sa lahat po yung vaccine na ito po ay magdudulot ng sari-saring sakit sa ating mga anak. Doon po sa revelation ni Bobby Kennedy na napakarami nang namatay nito sa India, sa Africa at kasama na rin po yung sa Pilipinas. Mahal na Pangulo, tigilan na po natin yung pagsunod sa WHO. Maawa po tayo sa ating buong sambayanan. Alam ko po nung simula ayaw ninyong mag-lockdown. Subalit sa sulsul po sa inyo ng mga nakapaligid sa inyo, kayo ay napilitan dahil para protektahan. Pero tingnan nyo po ang nangyayari. Lahat po ay kaguluhan at puro kahirapan. Mahal na Pangulo, please po. Nananawagan din po ako sa mga leader ng ating simbahan. Una-una sa CBCP, kay Brother Mike Velarde, kay Brother Bo Sanchez, kay Brother Eddie Villanueva, kay Brother Kibuloy, sa mga kapatid natin sa Iglesia, sa Victory Church, Protestant, Adventist, at lahat po ng mga leader ng simbahan na manalangin po tayo. Ipanalangin natin ang ating bansa, ang ating buong sambayanan, na tayo po ay bigyan ng patnubay, higit sa lahat ng ating mga opisyal ng pamahalaan, na tayo po ay kumalas sa pamamahala ng kadiliman. So, sana po ay makarating sa inyo, mahal na Pangulo, ang panawagan kong ito sa lalong madaling panahon at kumilos na po tayo ng naaayon sa kabutihan ng ating Panginoon. Hindi po maganda ang pagkakawatak-watak. Ang pinagtipon ng Panginoon ay pinagwawatak-watak ng demonyo. So yun po, sa darating pong linggo, nananawagan po ako sa lahat ng leader ng simbahan at sa buong bansa na sa ganap na 12 ng tanghali, tayo po ay mag-alay ng panalangin ng 3 minuto habang tayo po ay nakaupo sa kanya-kanyang hapagkainan natin ng ating mga pamilya. Yun po, kung nakapagtiis po tayo ng 3 buwan na walang trabaho, lockdown, ECQ, GCQ at kung ano-ano pang mga Q,
Ito po, nakikiusap po ako 3 minutong panalangin po para sa ating bansa, sa ating sambayanan, at tayo po ay makawala na sa kadiliman na dulot ni Satanas. Maraming salamat po at advance Happy Father's Day sa lahat po ng Tatay Digong. Maraming salamat po. Mahal na mga tagapakinig at taga-subaybay sa programa ng Bread of Life, ating binigyang daan po ang panawagan po ng isang concerned citizen sa atin pong gobyerno, sa bawat isa sa atin, at ang pagbibigay ng alarma sa kasalukuyang panahon na kung saan ay lumalaganap ang tinatawag na pandemic, pero ito po ay plandemic. Kaya po magalak po tayo sapagkat may mga ganitong programa po tayo na naipapaabot po natin ang ating panawagan. At bago po yon ay atin pong pakinggan ang napakahalagang awitin na kung saan ay nakaangkla din po dito ang atin pong paksang pag-uusapan ngayong umaga, ang mga kaganapang mangyayari po sa kalangitan at gayon din ang mga magaganap na trahedya dito po sa sanlibutan habang ang mga anak ng Diyos ay nagkakaroon ng pagdiriwang doon sa kalangitan. Purihin ang Panginoon, at minsan pa pakinggan po natin ang isang mahalagang awitan na ito po ay nakakakilabot. To God be the glory. Hallelujah! Praise be the name of Jesus.
To God be the glory. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay magpasimula sa ating panalangin. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Purihin, dakilain, luwalhatiin ang iyong kabanal-banalang pangalan. Sa umaga pong ito, kami po ay lubos na nagpapakumbaba na lumalapit sa iyong banal na harapan. Paumanhinan po ninyo, patawarin ang lahat ng aming mga sala at pagkukulang sa iyo. Lahat ng nagawa po namin sa lihiman, sa hayag, patawarin mo kami, Panginoon, at gawin mo kaming karapat-dapat na laging makadulog sa iyong banal na luklukan, sa iyong banal na trono. Mahal na Ama, sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus at sa pagkiisa ng iyong banal na Espiritu, kami po ay nanalangin na samahan po ninyo ang programa ng Bread of Life na patuloy na isinasagawa ng iyong lingkod para po abutin ang aming mga kapatiran sa kanilang mga tahanan, maging ang aming mga kababayan na nasa iba't ibang bansa sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Dalangin ko, Panginoon, na ang programang ito'y gamitin mo upang katagpuin, upang matugunan ang pangangailangang espiritual ng lahat ng aking mga taga-subaybay, ng lahat ng aking mga kababayang Pilipino na nasa iba't ibang bansa, lalo na ang aming mga kababayang Pilipino na nandito po sa Pilipinas. At nawa ang panawagan ng isang concerned citizen patungkol sa mga nangyayari ngayon, isang panawagan na ipinarating sa aming mahal na Pangulo at ipinararating din po sa bawat isa sa amin na kailangan magkaisa at huwag tayong padaya kay Satanas, ay atin pong bigyan po na mabigyang halaga po ito ng aking mga taga-subaybay. Pagpalain niyo po ang nakatakdang pag-aaral ngayong umaga sa Revelations chapter 19. Patnubayan po ninyo kami, patnubayan niyo po ang aking mga tagapakinig, ang iyong lingkod na gagamitin, at loobin po ninyo, Panginoon, na lahat po kami ay mapagpala sa pamagitan ng pag-aaral ng iyong salita. Palakasin niyo po kami ng iyong kalakasan at patuloy kaming dulutan ng bukas na puso at kaisipan para sa pagtanggap ng iyong banal na aral at mensahe na siyang kalakasan ng aming buhay pananampalataya. Purihin ka po aming Diyos, luwalhatiin ka, sa iyo po ang pinakamataas na karangalan, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus na Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen and amen. Purihin po ang ating Panginoon. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. So, mga minamahal kong mga taga-subaybay sa programa ng Bread of Life, magalak po tayo. Ang ating programa ay nagpapatuloy upang patuloy na katagpuin at tugunan ang ating pangangailangang espiritual. So, ang ating pong Daily Bread program ay sumasahimpapawid sa pamagitan po ng live streaming at sa pamagitan po din ng ating YouTube channel na Rodrigo Bacos, ay inyo na pong laging mapapanood ang atin pong pangangaral ng salita ng Diyos every 6 a.m. in the morning. At ngayong umaga, maaga po akong nag-open sa mga nakakabukas pa lang dahil po binigyan daan po natin ang isang mahalagang panawagan ng isang concerned citizen sa ating mahal na Pangulo sa bawat mga organisasyon at relihiyon dito sa Pilipinas at sa iba pang marami pang mga mamamayan na hindi nakakaalam ng totoong nangyayari sa panahong ito. At ang inyong lingkod ay patuloy na nakatalaga ang buhay para patuloy na magpagamit sa Diyos para ihatid ang mga mensahe at aral mula sa kanyang mga salita ayon sa kaloob na pinagkaloob sa akin. Bilang isang ibanghilista at tagapangaral ng banal na ebanghelyo. So, bigyan daan po natin ang pagbati, mabilisan lang po sa lahat po ng mga taga-subaybay sa iba't ibang bansa, mula sa iba't ibang lugar ng California, iba't ibang lugar ng Amerika, sa bansang Canada, saan man kayo dyan, sa lugar ng Canada, Vancouver, at iba pang mga syudad, lungsod ng Canada. Mapagpalang araw ang pagbati ko sa inyong lahat. At ngayon ay araw ng Huwebes at tayo po ay pizza 25 ngayon ng buwan ng Hunyo.
ng taong kasalukuyan. Atin pong patuloy na ipinapaabot ng ating pagbati sa mga taga New Zealand, sa iba't ibang lugar man ng New Zealand, mula sa Tauranga, sa Rotorua, sa Hamilton, at sa iba't iba pang lugar ng New Zealand. At gayon din ang pagbati natin sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig po sa lugar po ng Korea, saan man kayong lugar ng Korea, sa South Korea, sa Seoul Korea, sa Jeju Island, Busan at iba pang lugar ng Korea. Mapagpalang umaga po ang pagbati ko sa inyo. At sa ating mga taga-subaybay din po sa lugar po ng Japan, sa iba't ibang lugar po ng Japan, mapagpalang umaga po ang pagbati ng inyong lingkod sa bawat isa. At gayon din po sa ating mga taga-subaybay po sa lugar po ng Hong Kong, Macau at iba't iba pang lugar ng China. Batiin din po natin ang ating mga taga-subaybay po sa iba't ibang lugar po sa Middle East, Saudi Arabia, sa iba pang lugar ng Middle East. At ganoon din po ang ating mga taga-subaybay po sa lugar po ng ito po ay Cyprus. So mayroon din po tayong taga-subaybay dyan. Isang mapagpalang araw ang pagbati ko sa inyo at sa ating tagapakinig at taga-subaybay din sa Australia at sa iba't iba pang bansa. Hindi ko man mabanggit ang mga lugar na inyong kinalalagyan. Ako po ay nagagalak na kayo ay kabilang sa mga tinawag ng Panginoon para po makatanggap at makapakinig ng mensahe na ipinapahayag at ipinangangaral ng iyong lingkod. At sa ating minamahal na bansa, dito po sa area po ng Luzon, mapagpalang araw po sa iba't ibang mga kaibigan at kamanggagawa na natin sa iba't ibang denomination at organization, mula po dito sa Calabarzon area, sa lugar po ng Masbate, sa lugar din po ng Palawan, at gayon din po sa iba't ibang lugar po ng Bisaya, mula po dyan sa lugar ng Leyte at iba't iba pang lugar ng Kabisayaan, at sa iba't ibang lugar din po ng Mindanao, from Davao, mula po sa Davao City, sa Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Norte, Davao del Sur, at yan din po sa mga taga General Santos City, na mga kapatiran natin kamanggagawa dyan, sa Sultan Kudarat, sa Cotabato, sa iba't iba pang lugar ng Kamindanawan. Mapagpalang araw po ang pagbati ko sa bawat isa sa inyo. Sa ngalan po ng ating Panginoon, tayo po ay patuloy na magpuri at magpasalamat sapagkat ang programang Bread of Life na naglalayo na maghatid sa atin ng pinakasariwang mensahe mula sa salita ng Panginoon ay nagpapatuloy. At sabi ko nga sa inyo, every 6 a.m. in the morning, basta't mayroon po tayong signal at may pagkakataon na magla-live po tayo, ay magla-live po tayo. At ito po ay ating ginagawa dahil po, alam mo ninyo, puspusa na po ang pagkilos ng dyablo para ang tao po ay dayain, ibulid sa impyerno, mapaglalangan. At hindi lang po mapaglalangan, kundi yung mga tao po na talagang hindi po rooted sa word ni Lord, ay malinlang at maging kasangkapan po sila para po sa malawakang pandaraya na ginagawa ng dyablo. Kaya nga po, maging alerto po tayo mga kapatid, mga kamanggagawa, huwag ho tayong tutulog-tulog, kundi tayo ay patuloy na magpaalalahanan, magpalakasan ng loob sa isa't isa para po hindi ho tayo madaya ng mandarayang espiritu at tayo po ay patuloy na magkaroon ng lakas at tibay para po anumang mga demonic attack, mga trials, problema na dumating sa atin ay hindi ho tayo manghina. Bagamat minsan ang ating pisikal na katawan ay may mga nararamdaman at sabi nga ng ating Panginoon nung siya ay manalangin sa halamanan ng Getsemane, ang sabi niya po doon, malakas ang pagnanasa ng ating espiritu pero ang ating katawan po ay mahina dahil maging ang inyong lingkod ay meron pong hindi maganda pong nararamdaman dahil tumaas po ang aking blood pressure at ang aking sugar. Pero ganun pa man, sabi ko sa inyo, hanggat may lakas at may boses, ay patuloy kong gagampanan ang ministeryong ito ng pangangaral. At gayon din po, ang aking asawa po ay nakatakda pong ma-admit sa PGH. Kaya lang po, kahapon ng hapon ay tumawag sa akin ang doktor, wala pa daw pong makuhang bakanting room dahil maraming mga area ng PGH ay occupied po ng mga na COVID at o na virus.
at naghihintay po kami ng vacant room at ipanalangin po ninyo sapagkat sabi nga ng aking kausap na doktor ay medyo risky ngayon ang magpakumpain po sa PGH sapagkat marami po doon ang biktima po ng coronavirus na ito. At tayo manalangin na ang proteksyon ng Diyos saan man naroon ang kanyang mga anak, especially ang kanyang mga lingkod, ay patuloy niyang iingatan, patuloy niya itong puproteksyonan para po hindi tayo masalanta ng mapaminsalang gawa ni Satanas. At patuloy po tayong magpanalanginan para po din sa nalalapit po na paglilipat ng lugar ng inyong lingkod. Kami po ay nakatakdang magbiyahe, possible po ay Lunes ng maaga, ng madaling araw siguro po, o mga alas 12 po ay aalis po kami dito sa lugar po ng Carmona, papunta po ng Bicol, possible po mga umaga po ng Lunes, mga alauna siguro po. At kami po ay possible, kung hindi po ako makalive, pero magpaparamdam din po ako sa inyo, basta po may signal kahit po sa gitna ng daan, ay magpaparamdam po ako sa inyo at magbabalita pa rin. At kung pwede tayong mag-live kahit sa loob ng sasakyan, ay pwede po natin itong gawin. Pero gayon pa man, ay panalangin po ninyo na kahit po doon sa Calagwas Island, kung kinakailang umakyat po ako sa pinakamataas na tuktok ng bundok para lang po makapick up ng signal at makapag live, ay atin pong gagawin, alang-alang po sa mga taong kinakailangang patuloy na hatidan ng salita ng ating Panginoon saan mang lugar kayo naroon. At kahit na po magkakalayo tayo, ay patuloy pa rin tayong magsasama-sama at magkakaisa sa pamamagitan po ng tuloy-tuloy na pakikinig at pag-aaral po ng salita ng Diyos. At mayroon pong nagpapabati ng ika-50 kaarawan, si Sister Lorna Semyon. Mapagpalang araw, mahal na kaibigan, mahal na kamanggagawa at taga-subaybay ng programang ito. At salamat na ang Diyos ay mayroong masaganang biyaya na patuloy kang bigyan ng marami pang kaarawan at ingatan at patuloy na bigyan ng malakas na pangangatawan, at ang mga nalalabi mo pang kaarawan ay maging pagpapala sa iyong pamilya at maging pagpapala ka sa buhay ng maraming tao. To God be the glory sa iba pang mga nagdiriwang ng kanila pong mga kaarawan, maligayang kaarawan po, at sa iba pang mga nagdiriwang ng anumang mga okasyon, maging church anniversary, maging yan man po ay anniversary ng inyong mga kasal, o anumang mga selebrasyon mayroon kayo, ako po'y nakikigalak, pagpalain po tayo ng Panginoon. At ngayong umaga po ay muling iiri po ang ating programang Bread of Life upang tayo po ay hatidan ng mahalagang mensahe mula po sa salita ng ating Panginoon. At ngayon po ay magpapatuloy po tayo sa pag-aaral po sa Book of Revelation sa mga pangyayari na nakatakdang maganap ngayong mga huling panahon. Na ito po ay pinahayag kay San Juan na kanya naman pong isinulat, at nang siya po ay kunin ng Panginoon at dalhin sa lugar na inihanda ng Panginoon, ay naiwan ang sulat na ito na ngayon ay patuloy na ipinangangaral ng mga piniling mangangaral ng Panginoon sa iba't ibang dako ng mundo, sa iba't ibang denomination at organisasyon, ano man ang inyong kinalalagyan. Salamat mga mahal kong mga kamanggagawa na kayo ay patuloy na nangangaral para po patuloy na gisingin, patuloy na patatagin at palakasin ang iglesia ng ating Panginoon, at ang mga hindi mananampalataya ay hikayating manampalataya, at ang mga taong nasa pagkabihag ng dyablo ay makalaya, ang mga tao na napainom at nalasing sa doktrina ng tinatawag nating Babylonia o ng iglesia o relihiyon, na kung saan ay ito po ay ginagamit ni Satanas upang ang mga tao po ay malinlang at maibulid po sa impyerno. At kahapon ay masusi nating pinag-aralan ang patungkol po sa sikreto ng tinatawag na syudad ng Babylonia, yung spiritual Babylon ngayon, na ang tinutukoy po ay isang samahan, organization, na kung saan
sila po ay naging kasangkapan para dayain ang mga tao, para ang mga tao po ay impluwensyahan at sila ay maibulid sa impyerno. At siguro po ay nakapag-isip-isip na rin po tayo at alam na natin kung ano itong relihiyong ito, at masasabi ko na lahat ng mga organisasyon na ginagamit para kasangkapanin na ibulid ang tao sa impyerno, dayain, ay sila po ay masasabi natin na mga co-brands o mga kaisa ng tinatawag na spiritual Babylon, sapagkat ito'y kumakatawan din po sa mga tao, mga pinuno sa mga bansa na kinakasangkapan ng demonyo para ang tao po ay malinlang, para ang tao po ay mapahamak. At tayo po ay magpapatuloy sa Revelation chapter 19. Kung kayo po ay mayroong mga banal na kasulatan at kayo po ay handa na, mangyari pong ating babasahin ang Revelation chapter 19 na ganito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Hanggang verse 10. Okay. Beginning verse 1. Pagkatapos nakarinig ako ng parang napakaraming tao sa langit na nagsisigawan, purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos nating makapangyarihan, dahil siya ang nagligtas sa atin. Matuwid at tama ang kanyang paghatol. Hinatulan niya ang sikat na babaeng bayaran na nagpasama sa mga tao sa mundo dahil sa kanyang imoralidad. Pinarusahan siya ng Diyos dahil pinapatay niya ang mga lingkod ng Diyos. Sinabi nilang muli, purihin ang Panginoon. Ang usok na nasusunog na lungsod ay papailan lang magpakailanman. Lumuhod ang 24 na namumuno at ang 4 na buhay na nilalang at sumamba sa Diyos na nakaupo sa kanyang trono. Sinabi nila, Amen! Purihin ang Panginoon. Verse 5. Pagkatapos may narinig akong nagsalita mula sa trono, purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat na naglilingkod sa Kanya, nang may takot, dakila man o hindi. Pagkatapos muling may narinig ako, parang ingay ng napakaraming tao na parang lagaslas ng talon o dagundong ng malakas na kulog. Ito ang sinasabi, purihin ang Panginoon, sapagkat naghahari na ang Panginoon na ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magalak tayo at magsaya at purihin natin siya, sapagkat dumating na ang oras ng kasal ng tupa na nakahanda na ang kanyang nobya. Pinagsuot siya ng damit na malinis, makinang, puting-puti. Ang ibig sabihin ng puting damit ay ang mabubuting gawa ng mga pinabanal ng Diyos. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo, mapapalad ang inimbitahan sa handaan sa kasal ng tupa. At sinabi pa niya, totoo ang sinasabing ito ng Diyos. Lumuhod ako sa paanan niya upang sumamba sa kanya. Pero sinabi niya sa akin, huwag mo akong sambahin, sapagkat alipin din ako ng Diyos na tulad mo at ng mga kapatid mong nagpapahayag ng katotohanang itinuturo ni Jesus. Ang Diyos ang sambahin mo, sapagkat ang mga katotohanang itinuro ni Jesus ay siyang buod ng mga sinabi at isinulat ng mga propeta. Pinagpala ang salita ng Diyos na ating binasa. Mga iniibig kong mga kapatid, ang atin pong binasa ngayon, Book of Revelation, sa ibang salin na ang pamagat ay ang Biblia, ipinakikita po doon yung isang tagpo na nagkakatipon ang hindi mabilang na tao galing sa iba't ibang lahi, lipi, iba't ibang bansa, na silang lahat ay umaawit ng Alleluia, 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 na ang kahulugan dito sa salin ng bagong bersyon ay papuri, parangal, pagluwalhati sa kataas-taasang Diyos. So, alam mo ninyo, kahapon ay ating pinag-aralan na yung tinatawag na Babylonia, ito po ay isang syudad
na kung saan dito magmumula ang tinatawag na babaeng patutot. At ang babaeng patutot o babaeng prostitute ay kumakatawan sa isang relihiyon, organisasyon na punong-puno ng karumihan at kasalanan. At itong relihiyon, organisasyon na punong-puno ng kasalanan at karumihan ay magkakaroon ng matinding impluwensya sa iba't ibang hari at iba't ibang lahi. At sa tindi ng impluwensya nito, ay mga lalasing ang tao sa maling aral at doktrina na ipapairal nila. Na ito po ay tinawag sa Biblia na aral ng mga demonyo, aral ng mga pagano na magbubulit sa tao sa impyerno. At may panawagan doon sa chapter 18 na kinakailangang ang tao ay magsilabas, tumakas, umalis dito po sa tinatawag na Babylonia. Kumawala kayo, lumaya kayo dyan, sapagkat yung tinatawag na Babylonia, sabi ko nga, spiritual Babylon po yan ngayon. Hindi po yan yung Babylonia na panahon ni Haring Nabucodonosor. Ang spiritual Babylon po ay isang relihiyon, organisasyon na nagbunsod sa tao para gumawa ng maraming kamalian at kasalanan sa harapan ng Diyos. Kasama na po ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at ang marami pang mga immoral na gawain sa harapan ng Panginoon. Na kailangan daw po ay lumabas tayo dyan, umalis tayo. Ibig sabihin, wag nating yakapin yan, wag nating sundin yan, wag tayong magpasakop dyan. Dahil kung iyan ay gagawin natin, ang matinding galit at puot ng Diyos ay babagsak sa atin. Dahil po ito pong spiritual Babylon na ito, na kinalalagyan po ng babae, ay nandyan po ang halimaw, at yung babae po mismo ay nakasakay doon sa halimaw, may 7 ulo at 10 sungay na sumasagisag po sa mga hari, mga pinuno ng mga bansa na mapapasa ilalim sa impluensya po ng halimaw at ang babaeng ito. At sa bandang huli, mismong ang babaeng ito na kumakatawan po sa kalipunan ng mga tao na nasa iba't ibang bansa na nadaya at nalinlang ng dyablo, sila po mismo ay pipinsalain din ng halimaw. Makikita po natin yan pag binasa po natin yung kabuuan ng chapter 18 at chapter 17. Kaya nga po sabi ko, si Satanas gagamitin ka, at pag nagamit ka, ikaw mismo ay luluray niya. Ibig sabihin, siya rin ang gagawa ng pamimirwisyo, ipapahamak ka rin. Kaya napakahirap po na ang tao ay mag-compromise kay Satanas, sapagkat wala itong idudulot na mabuti kung hindi kapahamakan sa lahat ng kanyang maimpluwensyahan. At nabanggit ko rin po na kung paanong si Kristo ay mayroong nobya na pakakasalan na tumutukoy po sa mga mananampalataya, sa mga believers ng ating Panginoon, ay gayon din po. Dais ko pong ipabatid sa inyong lahat na tayo rin po ang tinutukoy na iglesia na pakakasalan ng ating Panginoon, na tayo ay inihambing sa isang babaeng malinis. Pero po yun pong babaeng patutot, marumi, yun naman po ang nobya ng Antichrist. Kaya nga po, mga iniibig kong mga tagapakinig, dapat po tayong maging mulat sa mga katotohanan ito, sapagkat tayo po ay nasa mga huling kapanahunan na, at dapat po tayo pong lahat ay maging mapagbantay na hindi po tayo malinlang at madaya ng mandarayang espiritu. Kaya po, patuloy po tayong magpalakasan sa isa't isa habang may panahon pa, upang nang sa gayon tayo po ay makapaghanda, lalo na po at nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Na sa pagbabalik niya po
Paparusahan po ang tinatawag na tanyag na Babylonia, ang pinagmulan ng mga maling aral, ng mga maling turo, ang grupo ng Antichrist, ang mga madadaya ng Antichrist, babagsakan sila ng mga katakot-takot na mga salot. Pero ito po ang magandang balita, mga tagapakinig ko. Ang lahat ng mga anak ng Diyos, ang lahat ng mga mananampalataya, sila naman po ay dadalhin doon sa lugar na inihanda ng Panginoon sa kalangitan. At katulad ng nabanggit ko, doon po ay magaganap ang piging o kasal po ng kordero sa kanyang nobya. Kaya magalak po tayo mga kapatid, sapagkat ito po ay nalalapit na pong mangyari. Ito po ay talaga pong magaganap. Wala pong duda na ito po ay mangyayari. At ito po ay malapit na. At doon po sa gaganaping kasalan na yon, ay matitipon ang napakaraming tao na galing sa iba't ibang lahi at iba't ibang bansa. At sila po, ang sabi po sa Biblia, ay daramtan sila ng puting kasuutan. At doon po ay magaganap ang mga pagpupuri at pagsamba ng mga tao. At kung ikaw ay kasama doon sa tinatawag na nobya, na sinuutan ng damit ng kabanalan, damit ng kalinisan at damit ng katuwiran ng Panginoon, makakasama kitang magpupuri at sasamba doon sa ating Panginoon. At ang sabi nga po dito sa banal na kasulatan, maririnig natin ang awitan ng hindi mabilang na bilang ng mga tao na galing sa iba't ibang bansa, na ang awitan nila ay Alleluia, Alleluia, na ang ibig sabihin po, papuri, parangal, pagluwalhati sa kataas-taasang Diyos. At kasunod po nito, ang sabi po doon, sa verse 6 ng Revelation chapter 19, sabi dito, pagkatapos muling may narinig akong parang ingay ng napakaraming tao, na parang lagaslas ng talon, at dagundong ng malakas na kulog. Ito ay sinasabi, purihin ang Panginoon, sapagkat naghahari na ang Panginoon, na ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maggalak tayo at magsaya, at purihin natin siya, sapagkat dumating na ang oras ng kasal ng tupa na nakahanda na sa kanyang nobya. To God be the glory. Purihin ang Panginoon. Kaya nga po mga iniibig ko mga kapatid, talagang handang-handa na po ito pong magiging tinatawag na marriage of the Lamb, na kung saan ang nobyo ay si Kristo at ang mga mananampalataya sila po ang nobya, at magkakaroon ng pagdiriwang, pagsasagawa po ng matinding selebrasyon doon po sa kalangitan. At tayo po ay maghanda, sapagkat ito po ay malapit na pong mangyari. At sa selebrasyon na yan mga kapatid, wala ho tayong ibang gagawin kung hindi magbigay ng papuri, karangalan sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ko sa inyo, habang nandito pa tayo sa lupa, aba ay mag-practice na tayo na magbigay ng papuri at karangalan sa ating Diyos. Mag-practice na tayo na magpuri, sumamba, magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Sapagkat pagdating doon sa langit, ang pangunahing trabaho po natin, magbigay ng papuri, magbigay ng mataas na pagsamba, magbigay ng parangal sa Diyos. At kung paano po ang gawain doon sa langit, ay gusto niya, iyon din ang maging gawain natin dito sa lupa, na tayo po ay mag-alay ng papuri, ng parangal sa kanyang banal na pangalan. At kung paanong doon sa langit, tayo ay daramtan ng damit na puti na sumasagisag sa kalinisan at kabanalan, ay gayon din ang nais ng Diyos na maging buhay po natin dito sa lupa, na tayo po ay mamuhay sa kalinisan, sa kabanalan ng ating Panginoon. Sapagkat doon sa langit, iyan ang magiging buhay natin na dapat i-practice na natin dito sa lupa. Kaya nga po mga inibig kong mga kapatid, patuloy po tayong nagbibigay ng encouragement sa isa't isa, para po huwag po tayong manlupaypay, huwag po tayong manghina, kundi bagkus tayo po ay magkaroon po ng pagpapalakasan sa isa't isa. Samantalang tayo po ay nagsiselebrate doon po sa kalangitan
kasama ng kordero, kasama ng lahat ng mga nilalang doon, kasama ng mga binanal ng Diyos, ang sanglibutang ito ay dumaranas ng matinding mga salot at ibubuhos ng Diyos tuloy-tuloy ang mga salot na yan sa lahat ng mga hindi kumilala sa Kanya, sa lahat ng tumanggap ng tatak ng Antichrist. Sa lahat ng nagpasakop, sa lahat ng nagobyerno ng Antichrist, ay tuloy-tuloy nababagsak ang puot, ang galit ng Diyos, at talaga pong daranas sila ng mga katakot-takot na salot na tinalakay ko na po sa mga nakaraang pangangaral ko. Kaya nga, patuloy ang pagpapalakasan natin, ang pagbibigay ng encouragement sa isa't isa, para po tayo po ay huwag manghina sa pananampalataya, kundi tayo po ay makapagpatuloy at makapagpatuloy po tayo, lalo na po at nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Samantalang medyo hindi po maganda ang ating kapaligiran at malakas po ang ingay sa ating likuran dahil po sa may nagagrass cutter, ay hindi ko po masyadong kahabaan ang ating programa ngayong umaga, at maghahanap po tayo ng pagkakataon o isang lugar na medyo komportable po tayo sa atin pong ginagawang gawain. So, pasensya na po, at tayo po ay pansamantalang magtatapos ngayon. Tayo po ay magsasagawa pong muli ng isang mahalagang awit at pagpupuri sa ating Panginoon, na kung saan ito po ay yung pinaka-awitin sa langit pagdating po natin doon, at dapat praktisin na po natin dito po sa lupa. Hallelujah. Glory to God. Purihin ka po, Panginoon. Sambahin ang iyong banal na pangalan, o Diyos na kataas-taasan. Yes, Lord. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Purihin ka, Panginoon. Higit po tayong maglaan ng pananalangin at pagsamba sa ating Diyos sa umagang ito. Glory to Christ Jesus. Hallelujah to the Kings of Kings. Hallelujah to the Lords of Lords. Glorify your holy name, O God. Salamat, Panginoon, na kami tinawag at pinili mo, at itinuring mo kaming nobya, na pagdating ng araw ay dadalhin mo dyan sa kalangitan upang magpuri at sumamba sa iyo, magbigay ng karangalan, kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. Hallelujah to the Kings of Kings. Hallelujah to the Lords of Lords. Glorify your holy name, O Lord. Sambahin ka ng lahat ng may buhay sa sangkalangitan. Sambahin ka ng lahat ng may buhay sa sangkalupaan. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Lahat ng nabubuhay sa karagatan, sa mga batis, sa mga ilog, lahat ng nabubuhay sa impapawid, lahat ng nabubuhay sa ilalim ng lupa, lahat ng may buhay magpuri at sumamba sa iyo. Hallelujah to the Kings of Kings. Hallelujah to the Lords of Lords. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Patuloy po ninyong katagpuin, patuloy po ninyong tugunin ang lahat ng mga pangangailangan ng iyong mga anak, ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga lingkod, lalong-lalo na po ang mga nangangailangan ng kagalingan. Lord, give us a miracle healing and deliverance sa lahat ng sakit at karamdaman na nararanasan ng aking mga tagapakinig, maging ng kanilang mga relatives,
ng kanilang mga mahal sa buhay. Lord, give us some miracle healing in Jesus' name. Maging sa aking asawa, O Lord, give us some miracle healing, O Lord, sa kanyang tumor. Kayo ang gumawa ng kaparaanan upang ito po ay mawala na. Kung kailangang maoperahan at siya ay tuluyan ang gumaling at makanumbalik ang kanyang lakas at sigla. Sa kapatid ni Sister Ana kay Dudoy, nalangin po ako na magkaroon na rin ng kagalingan ang kanyang sakit sa atay. Ito man ay cancer, hipuin po ninyo na magkaroon ng kagalingan. Ang iba pang mga sakit sa iba pang mga tagapakinig ko, hipuin po ninyo na ito'y magkaroon ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Lord, nanalangin po ako, maging sa mga sakit sa espiritual na kalagayan, gamutin po ninyo ito. Palayain niyo ang mga tao, sila na nasa pagkabiyag ng dyablo, sila na nasa ilalim ng pandaraya, sila na nasakop ng babaeng patutot, nasa ilalim ng Babylonia, ng spiritual Babylon. Kalagan sila at mapalaya, maranasan nilang iyong pagliligtas. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, patuloy na maranasan ng maraming tao ang iyong pagliligtas sa pangalan ni Jesus. Oh, glorify your name, O Lord. Kayo po ang siyang patuloy na gumawa sa buhay ng maraming mga tao. At patuloy po kaming nananalangin na ang iyong biyaya at kagandahang loob ay patuloy po ninyong ibuhos sa mga hindi paligtas. Lord, gumawa po kayo ng daan para sila ay maligtas, lalo na po sa aming minamahal na bansa na nakatanikala sa pandaraya ng dyablo, na biktima ng doktrina ng babaeng patutot at naimpluwensyahan at sinakop ng spiritual Babylon. Makalaganawa ang sambayan ng Pilipino, marami po ang maligtas at makapanumbalik sa iyo. Makaalis sila sa spiritual Babylon na sumakop sa kanila, lalong-lalo na po sa katuruan na naglasing sa kanila para sila po ay mabulit sa impyerno. Kahabagan po ninyo ang sambayan ng Pilipino. Kahabagan po ninyo ang mga relatives at sambahayan ng aking mga minamahal na mga taga-subaybay at tagapakinig sa programang ito. O purihin ka aming Diyos, parangalan at luwalhati ng iyong banal na pangalan. Lord, ang iba pang mga kahilingan at prayer request ng taga-subaybay sa programa ng Bread of Life, hindi man po nila ma-send, hindi man po nila mabanggit, pero nakikita po ninyo. Tugunin po ninyo ang mga pangangailangan yan sa iyong mahimalang kaparaanan. Lord, magkaroon ng himala ayon sa himala na nais maranasan ng aking tagapakinig at taga-subaybay sa programang ito. Salamat, Panginoon, sapagkat may ganitong programa na umaabot para punan ang pangangailangan espiritual ng mga tao. Oh, glorify your holy name, O Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, na iyong tinutugon, na iyong kinakatagpo ang pangangailangan ng maraming tao, especially ang mga tagapakinig sa programang Bread of Life. Glorify your holy name, O Lord. Hallelujah. Salamat sa iyong ginagawa at gagawin pa sa buhay ng bawat isa. Maluwalhati ka, O Lord. Maparangalan ka. Hallelujah. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas, ito po ang aming dalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
mahal ko mga tagapakinig at taga-subaybay sa programa ng Bread of Life. Tayo po ay hindi po masyadong sagawa ng mahabang programa ngayong umaga sa dahilan po na sumasabay po yung ating nagagrass cutter sa likod at bukas na lang po uli ng umaga at least po ay hahanap po tayo ng magandang venue at baka naman po matapos na yung nagagrass cutter ay maging tahimik na po uli ang lugar na ito. So salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at patuloy po tayong magpanalanginan sa isa't isa na ang Diyos ay patuloy na gumawa para po patuloy na katagpuin ang mga pangailangan natin at patuloy na siya po ay kumilos para po patuloy na magkaroon tayo ng kalakasan, katatagan sa ating buhay pananampalataya. So mayroon pong kunting message tayo na na-share na mga 30 minutes lang po dito po sa ating programa sa Revelations chapter 19 at ito po ay yung mangyayari doon po sa heaven na kung saan tayo po ay magalak, tayo po ay magdiwang sapagkat malapit na pong mangyari yan na makakapiling natin ang kordero na siyang nobyo at tayo bilang nobya ay magkakaroon na po ng piging at malaking kasalan sa kalangitan. Kaya lang po, sinasabi ko nga, habang tayo nagdiriwang at nagagalak doon sa kalangitan, nagsasagawa ng mga papuri at pagsamba, yun po, ang sanlibutang ito ay daranas ng matinding puot ng Diyos, lalo na po ang tinatawag na lungsod na ng Babylonia, na spiritual Babylon po ito, kung paanong mayroong spiritual Israelites na kumakatawan sa mananampalataya, ay meron din pong spiritual Babylon na ito po ay syudad na pinagbulan po ng bulaang propeta ng mandarayang espiritu at ng tinatawag na babaeng patutot o iglesia na pinagmulan ng nakalalasing na doktrina na dumadaya sa mga tao. So kailangan manalangin tayo na tuluyan ng makalaya yung mga nasa pagkabihag, yung mga nadaya, pwede pa nating iligtas habang may time pa para makasama din natin sila sa mangyayari na kasalan doon po sa kalangitan. Pagpalain po tayo ng Diyos at muli po isang mapagpalang araw, magandang umaga po ang pagbati ko sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa lahat po ng lugar ng buong Pilipinas, maging dyan sa Japan, sa iba pang lugar. Magandang araw po. Ang inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos, ay patuloy na umaasa na sa araw ng bukas, sasamahan po ninyo ang pagsasaimpapawid ng programang ito na Bread of Life. Hindi po natin pinakahabaan ngayon ng programa dahil nga po may nagagrass cutter sa likod natin at masyadong malakas po yung ingay, nadidistract po tayo. So bukas po uli at patnubayan tayo ng Panginoon. Ano man ang ating gagawin, magpakalakas po tayo, magpakatatag sa ating pananampalataya. To God be the glory. Ang inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos.